Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 4 PM edition. NSC sinisilip kung bahagi ng DSTAB ang paglantad ng umano'y ex-Marines at mga bagman ni Zoldico. Yan ang MBC TV Network News, ni Edniel Parosa. Pinaimbestigahan ni National Security Advisor Eduardo Año ang paglutang ng mga nagpakilalang dating Marines at bagman ni ex-Congressman Zoldico. Ayon kay Año, ikinukonsidera nila ang timing ng mga alegasyon kasabay ng pre-trial ng International Criminal Court at anibersaryo ng EDSA Revolution. Kabilang umano sa sisilipin ay kung bahagi na naman ito ng tangkang destabilisasyon sa pamahalaan. Ginawa ni Año ang pahayag kasabay ng pagtangging nakatanggap siya ng paper bag mula sa grupo. Sabi ng kalihim, pag-aaralan ng kanyang legal team ang kanilang hakbang laban sa paninirang ito sa kanyang reputasyon. Pinalalahanan ni Philippine Marine Corps Commandant Major General Vicente Blanco III ang kanilang mga tauhan na hindi na maituturing na Marine ang isang sundalong na-discharge dishonorably. Kasuro nito ng pilit na pagkaladkad ng tinawag niyang opportunistic group sa kanilang hanay sa usapin ng korupsyon sa pamahalaan. Batay sa impormasyong natanggap ni Blanco, 3 sa 18 nagpakilalang bagman ni Zoldico ang sinipa noon sa serbisyo. Sa verifikasyon naman ng Philippine Navy, 4 sa 18 ang hindi kailanman naging bahagi ng kanilang hukbo. Una nang nilinaw ng Armed Forces of the Philippines na hindi sila kailanman nag-deploy ng security detail kay Co. Kaya kung totoong nagtrabaho mga ito sa dating kongresista, malamang natupad ito noong sila'y wala na sa hanay ng kasundaluhan. Para sa MBC TV Network News, ako si Edniel Parosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, mas mababang income tax rates, pinapanukala ni Senador Jinggoy Estrada. Isinusulong ni Senador Jinggoy Estrada ang panukalang batas na magpapababa ng individual income tax rates at magpapadagdag sa take-home pay ng mga nasa low at middle income earners. Ayon kay Estrada, layo ng kanyang Senate Bill No. 1685, na matulungan ng mga manggagawa na makaagapay sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pang-araw-araw na bilihin. Aniya, kapag mas malaki ang natitira sa sahod, mas nakakagastos para sa pamilya, mas umiikot ang pera sa ekonomiya, at mas gumaganda ang kalidad ng buhay ng mga manggagawa. Sa ilalim ng panukala, ang mga individual na kumikita ng hanggang 500,000 pesos kada taon, o mas mababa pa ay hindi na pagbabayarin ng income tax, habang ang mga kumikita ng higit sa nasabing halaga ay papatawan ng mas mababang buwis kumpara sa kasalukuyang rate. Sinabi rin ni Senador Jinggoy na mas mararamdaman ng mga manggagawa ang benepisyo ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion Law kung babaguhin ang income tax brackets. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 4 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 5 PM edition.